Alam mo, sisikat tong show mo. As in, naku, lalagpasan nito kahit si Alex Gonzaga, Tony Gonzaga, lahat ng mga Gonzaga, kahit si Mami Pinti, lalagpasan ang show mo. Okay na, wag na natin guluhin yung WTF na nananahimik na siya. Willing ako magpakita ng brief para lang dumami yung Tila, ano. okay na yun. Isa lang yung niche niya. Halimbawa, arts o politiko. Yun lang yun. Pero ikaw, roller coaster. Ay, hindi nga nakasama dyan na naging ano, kung nagpapasexy ako, hindi sinulat. Nakukulang ang research. Hindi nyo na alam na naguhubad ako noon. Until now. Charot! Gwapo ba ang mga Batanggenyo? Sa mga nag-guest ko sa WTFU, wala akong pangit na nag-guest na taga Batangas. May appeal kapag nalaman mo Batanggenyo? Wala. Hindi na tsempohan ko talaga. Pag halimbawa, kasi syempre sa guest ko sa WTFU, tinatanong ko kung taga saan, taga Ayan, ganyan. yan. Pag sinasabi Batangas, in fairness, may hulma. May hulma. Kanina, nung nag-uusap kaming dalawa, ano rin iba rin yung hat na suot-suot niya eh. Very academic talaga. Very academic, very, Taray. if I may tag it, very corporate, di ba? Wow! Kanina, we were talking. Dapat pala ito, akin na itong studio mo. Para kung maging corporate, ako na ang CEO nito. Charot! Grabe. Grabe naman siya, oh. Okay na tayo? Okay na tayo direct. Next naman, oh. Hello, this is Z and welcome to our podcast. Tara at pag-usapan natin ng mga bagay na bahagi na ng ating kamalayan. Usaping panlipunan, lakas makadip, conversations and topics that are close to my heart. Ang dami ko pong gustong i-share sa inyo and I'm really excited sa mga makakapulong ho natin din sa show at sabay-sabay po tayong matutot. Kung wala naman at least makapagpatawa man laang. Ano po, welcome to another episode ng Pagtanda Natin. Next naman. Ito guys. Some people become famous because of one thing, but rare people survive because they keep becoming new versions of themselves. Kung baga, alam mo yung mga taong kahit saan mo ilagay, kung kahit saan mo ipalsak, mapa radio, TV, chismisan, live selling, YouTube, art exhibit. Actually, itong taong to, kapag sa chismisan, kahit wala kang pakialam dun sa topic, magkakaroon ka ng pakialam no? Buhay na buhay pa rin, kahit saan mo siya ilagay. Parang hindi career ang meron siya. Para siyang operating system. Pentium 3, Pentium 4, upgrade lang ng upgrade. Pataas ng pataas. Hello po, kumusta na ho kayo? At again, maraming salamat. Nung nire-record po namin ang episode na to ay meron na tayong episode 1 and thank you so much. Imagine, ang dami agad reactions, engagements. Organic po lahat yon. Kaya magpapakasipag po ako. Todo ko talaga to. Dahil yung pagmamahal niyo sa akin ay talagang genuine. So, I love you too. Alam mo yan? So, today, ang guest natin, tuwan-tuwa yung prod, no? Today, ang guest natin, parang isang buong media network in human form. At kanina, kausap ko siya backstage bago kami mag-record. Alam mo yung tipong parang ang kausap ko, hindi guest. Ang kausap ko parang chat GPT. May tanungin ako, automatic may sagot. Walang bakel, no? Pero before anything else, please follow our show sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Apple Podcast, and Spotify. No? Just search at Z Luistro para updated po kayo sa full episodes, uploads, at marami pang iba. I welcome you to my journey, life, no? Join my journey. So today, we are joined by someone who has lived through radio, television, entertainment writing, online shows, live selling, visual art. Nakita ko yung IG feed nito at magaganda yung mga ginagawa nito. Travel, spirituality, no? Nag-curious ako about yung Kabbalah or di ko alam kung tama yung pronunciation and digital reinvention. Kasi kung ma-share ko lang mga kasama, no? Habang ginagawa po namin itong show, ang keywords na mahilig kong marinig sa mga content creators today ay relevance, followers, attention, virality, engagement. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na hindi pala sapat na mapansin ka. Na-realize ko, nung sinesearch ko po tong taong to, no, mga 3 days, mga magti 3 days, 2 days, no? Parang ganun. Mas mahirap pala yung manatiling interesting habang nagbabago yung landscape at ang mundo. Ito yung na-realize ko pa. Relevance is not just about being seen, it is about knowing how to evolve without losing your original magic. Our guest today is a multimedia host, online live selling host, event host, marami ho siyang ginagawa, personality behind the WTFU and the Channel Fu. He's one of those rare media personalities who did not just adapt
scripted platform changes, he learned how to dance with them. At sa amin nga po sa Batangas, kapag may mga ganitong mahuhusay na tao, ay meron po kaming tinatawag na sining na papuri, no? Itong taong ito, kapag para kaming Santa Cruz and Flores de Mayo, pag pinapakilala mo, gumagawa ka ng isang tula. Meron po kaming tinatawag na papuri, no? At talagang pinaghandaan ko ang taong ito at ito po ibinibigay lamang sa mga yung mga sponsor ng Flores de Mayo, Santa Cruz o bago mo koronahan yung reyna. Ang tawag po namin diyan papuri o pinapapurihan. Dalit, kung santo, dalit ang tawag, no? So yun nga, sa husay at galing, hindi mo siya mauunahan. Talampas Borolo, Kapatagan, inasang pedestal ng kanyang pangalan. Mula Silangan hanggang Kanluran, kinaiingitan ng sangkabaklaan. Narini na si Mr. Fu. Bigat-bigate ang palakpakan! Na ganon? Akala ko ano to, tatayuan na ako ng monumento, ganon. Naloka ako doon sa mga introduction. Kasi naman, nung sinesearch namin, kasi nga po, again, kilala nyo naman po ako kahit dati pa, lalo yung mga kaibigan ko, kapag meron akong kakausapin o kakapulungin, ay gusto ko talaga na kilala ko yung tao muna kasi ayoko namang baka mamaya may mabanggit ako na sala. So, usually, pag nagsisearch ako ng isang personalidad, isa lang yung niche niya. Halimbawa, arts o politiko. Yun lang yun. Pero ikaw, roller coaster. Ay, hindi nga nakasama dyan na naging nagpapasexy ako, hindi isinulat. Nakukulang ang research. Hindi nyo na alam na naguhubad ako noon. Until now. Charot! Pero gusto ko yung yung evolvement. Pero ito tinatanong rin to ng mga, malamang tinatanong to ng mga manonood, no? Quick question, seryosong tanong. Gwapo ba ang mga Batanggenyo? Sa mga nag-guest ko sa WTFU, wala akong pangit na nag-guest na taga Batangas. May appeal kapag nalaman mo Batanggenyo? Wala, hindi siya relevant. Hindi ako na-tsempohan ko talaga. Pag halimbawa, kasi syempre sa guest ko sa WTFU, tinatanong ko kung taga saan, taga Ayan, ganyan. yan. Pag sinasabi Batangas, in fairness, may hulma. May hulma. Oo. Sure, ano Kulma? Oo, may hulma. Gusto pakita ko sa'yo. Pero nagkaroon ka na ba ng crush na Batanggenyo? Celebrity na Batanggenyo? May kilala ka ba? O wala? Walang in particular, pero yun nga ang napansin ko, may hulma ang mga Batanggenyo. Mga naman. Talaga. Lagna. Sus ko sa comment section, malamang marami na ang mga Oo. Baka malay mo, mag-send pa sila ng picture ng mga hulma. Oh, we'll never know. Oh, comment down below. Ganon. Pero grabe, legit na. Pero kasi tinuman, ito si Fu kasi nag-police reporter, 'di ba? Yes, Nag-report ka. Tapos na-experience mo live selling, mabenta ka sa live selling. Recently live selling. Pero my very first job, naging PA muna ako. Production assistant, tapos nag-audition ako for reporter. Kasi yun talaga gusto ko. When I was in college, gusto ko talaga maging newscaster. So, syempre kapag nag-apply ka sa isang news organization, ang usual na unang ibibigay sa yung beat is police beat. Tapos nagustuhan ko siya kasi very... Kapag starting yun ang binibigay na Yun ang ibibigay sa'yo, police beat. So, marami sa mga news reporters ngayon na mga may pangalan na kadalasan, karamihan dyan, nagsimula sa pagiging police beat reporter. Pero ako, dun ko lang talaga gusto. Nagre-report ka ng police report, nandun na ba yung parang mega nun? Kasi may Wala mega pa. Siyempre, na ako nun. Ba't ba nagkaroon ng mega nun? Yung mega nun, sa radio siya nag-start. So, nung nasa police beat ako, syempre lalaki ako, modulated ang boses. Paano magbalita dati Naku, ko? nakalimutan ko na. Parang halimbawa, para akong pamintang durog na nakaka-atching, gano'n. wait lang, phone na ba ang... Hindi pa. Oo. My real name. Huwag nyo na alamin kung ano yung tunay kong pangalan. But I was using my real name, tapos police beat. So I cover crime stories, Grabe, crime graveyard shift. So, Oo. 10 p.m. to 6 a.m. Tapos, yung kino-cover ko na yon, gagawin ko siyang report, voice over for the Tagalog and the English newscast. Umiikot talaga kayo sa city? Para Yes, maghanap ng ang mabangga? coverage ko metro-wide. So, buong Metro Manila. Kasi, Iikutin nyo siya gabi-gabi para lang magtanong sa mga police station kung correct. kung Pero ano nangyari. of course, you have to establish contacts kasi minsan sila na mismo ang magbibigay sa'yo ng storya. Especially mga police. Halimbawa, may storya dito, may huli kami or something. Kami na yung Susugod pupunta doon. Ay, Or minsan, kakaikot mo, meron kang makitang Oo. insidente, i-cover mo na yun. Malaki ba nakatulong na? Kasi ang pansin ko po kay Fu kasi, nung pinapanood ko yung mga contents ito, ang galing niya magbasa ng tao. Kasi magbasa ng tao, ang bilis niyang makapa yung tao. Ang galing mo Magaling ako sa kapaan. Oo. Nanggaling tayo sa hulmahan. Syempre, pupunta na tayo sa kapaan. Gano'n ka kagaling kumapa? Ay, naku, magaling ako dyan. Oo. Ano ko yan? Meron akong master's degree sa kapaan. But it all started with the hulma. Masters din pala to eh. Pero yun nga, no? Pero ang husay mo nga kumapa ng tao, do you think malaki na itulong
nung police reporting mo, karamihan ng show mo talaga, ikaw yung nag-navigate ng program, ikaw yung host. Oh yeah, ako yung Oo. nag-i-interview. Pero ano talaga, marami talaga ako natutunan sa police beat. Kasi sa police beat, kumbaga yung kwento from scratch. Mm-mm. Walang press release. Ikaw talaga kukuha ng detalye mula ulo hanggang paa. So, na-train talaga ako pagdating doon. Tsaka syempre, isipin mo paano mo aanggulohan, paano mo ikukwento. Especially that police story is kwento yan eh. So, kailangan mo makwento ng maayos. So, nakatulong sa akin yan kasi I did that for about 7 years. Malaki ang naitulong sa akin noon. Alam mo, kaya ko po na binabalikan yung kay Fu na yung pagiging police beat reporter niya, no? Kasi kapag masipag naman kayo mag-research, no? Marami talagang dinaanan si Fu, no? Hindi lang dinaanan talagang may flag. May flag siyang iniiwan, no? Di wala kasi. Hindi na ano ko, iba sinakyan ko pa. Hindi ko alam kung nagiging poetic ka o parang di ba mga Batanggenyo poetic? Baka yung old soul ko, Batanggenyo. grabe, magaling ka sumakay, no? Ha? Magaling ka sumakay. Oo. Ay, nako. Magaling ako dyan. Wala akong master's degree dyan, pero I know how Sasakay. to ride. Pero ito nga, bago tayo mag-deep dive sa sakayan, no, kung saan mapunta yung pagsakay ni Fu. Pero mamaya babalikan ko kung gaano siya kabilis, kabagal, sumakay sa mga bagay-bagay. Core theme kung bakit ko talaga gusto makausap si Fu ay ito. Kasi si Fu ang isa nga sa mga rare sample or rare specimen na nakita ko talaga online na he keeps reinventing himself. Yung reinvention niya, swak na swak lagi sa kanya eh. Himayin natin yung kilala nyo naman ako, mahilig ako gumawa ng list, no? The top 10 signs that you are built for reinvention according to Z, syempre. You can reinvent yourself kapag hindi ka takot magmukhang beginner ulit. Kasi minsan, the price of growth is looking awkward again. So, kapag may mga bagong kapag may mga bagong platform, kasi hindi naman uso dati ang Instagram o hindi naman dati uso ang ano pa ba yung mga platform na ganito, natatakot ka ba minsan na i-try ko kaya to? Or meron ka bang na-try na platform na, ay hindi pala to para akin? Ako kasi, may mga platform ako dati. Example, yung IG. Dati ayoko mag-IG. Dahil? Ayoko mag-TikTok, ganyan. Kasi parang ang dami ko nang ginagawa na mga meron na akong Facebook, meron na akong YouTube, meron na. Parang ang bilis, no? Ang Oo, bilis ang dami mo mag-upgrade. kailangan. But of course, with the job that we have, kailangan mo talagang bigyan ng pansin yun. So, meron ako, pero nagpo-focus pa din ako dun sa mga talagang unang-una yung pinagkakakitaan ko. Pag hindi ko na masyado pinagkakakitaan, hindi ko masyado binibigyan ng pansin. Oo. But kailangan kang sumabay in a way. Pero hindi ka dapat magpalamon doon sa sistema. 'Di ba? Kasi meron ka pa ring core values, meron ka pa ring sarili mong paniniwala na hindi porket ginagawa ng iba, gagawin mo na rin. Oh, interesting. Kasi ang isa rin sa nakikita ko na sign na magaling yung isang tao mag-reinvent or not only staying relevant pero yung nandiyan pa rin, yung presence ay marunong daw sila makinig sa mas bata sa kanila na kapag hindi sila nakinig sa younger generation ay mabilis kang magiging throwback lang. So, yung ego kapag yung halimbawa, bakit ko kailangan sumabay? May ganun ka ba na ba't ako makikinig dyan? May agam-agam ka ba minsan na ganun? Hindi naman. Very open ako sa ganyan. Actually, I ask. Especially now, yung sa production, mas bagets na talaga sa amin yung mga nasa production eh. Unlike nung dati na kaidara namin or kaya naman mas matanda sa amin. Oo. Ngayon, sa karamihan ng produksyon na kabilang ako, mga mas bata talaga sa akin yung mga kasama. So of course, you give them some tips or you give them some lessons or yung mga experience mo. But of course, I listen to them lalo na kung meron naman silang ambag. Kasi kailangan mo naman din silang pakinggan. So, wala sa akin yung Yung parang dapat may ako ego. ang senior, Oo. dapat ako may alam or something. Oo. Hindi ko yun naging ugali. So, yun, I listen to them. Ngayon, it's up to me kung kakaririn ko o hindi. Oo. Pero nakikinig ako. Kapag ba may nakikita kang bagong platform, may bagong atake or bagong kung saan papasok si Fu, no? Kasi ang isa rin, yung kaya mo dapat tawanan yung sarili mo. Kasi ako po, nung panahon ng IG, siguro mga 2015, 2016, in-archive ko na ho yun. Huwag yun nang hanapin. No? Kasi uso noon dati yung yung napunta na mga beaches, tapos maghuhubad ka, tapos ay picture ganyan-ganyan. Sabi ko, maraming nasikat na parang influencer, lagi na sa beach, nakahubad, tas dadaming followers. Ba't naman naghubad ako? Wala naman dumadami. Sabi ko, nako. Sabi ko, tinago ko na lang din. Sabi ko, akala ko noon, gwapo ako eh. Nung sinubukan ko maghubad, doon ko na-realize na, sige, host ako.
Pero ito nga, kaya kong tawanan ng sarili ko just to stay relevant sa mga platform na napili ko. Ikaw ba, may sinusubukan kang, hala, sala talaga, natatawa ka na lang na kapag naalala mo. Na ginawa ko? Oo. Oo, meron ako mga ganun. Lalo na nung may manager ako, minsan meron mga papagawa sa akin, tapos parang sige na, gawin ko for the money. O sige, gawin ko na. Pero parang hindi ko na to uulitin, last na to ha. O, may mga ganun naman ako, minsan. Oo. Kasi ako, klaro ako sa sarili ko eh. Alam ko kung ano yung kaya kong gawin at alam ko yung hindi ako komportable gawin o hindi ko kaya gawin. For example, lagi may nagtatanong sa akin kung nagsa-stand-up comedian ba ako. Oo nga. Oo. Hindi. I was about Kasi to ask. hindi ko kaya yung ginagawa nila. Kaya ko mag-host, pwede kong patawanin sila, pero wala ako yung material. Yung very spontaneous ka eh. Feeling ko, yung, may tawag sa comedy ganun eh. Yung very spontaneous. Yung, meron pa nga tinatawag na crowd work ba yun? Na parang, na kapag may nakita ka lang na tao. Oo, feeling ko kaya mo yun. Siguro, but hindi ko siya, halimbawa may mga gigs, halimbawa, Mr. Fu, kukunin ka namin, patawanin mo sila ng 30 minutes. Hindi ko yun tinatanggap. Kasi sabi ko, you can get me as a host, and then, depende kung ano yung situation, I can make it masaya, ganyan. Oo. Pero hindi Pero yung in terms of yung naghahanda ng material. Oo, maghahanda ako ng material, papatawanin ko sila, mga-okray ako ng mga tao. Yung katulad kina, Oo. kung familiar po kayo sa mga idol ko, no, sa mga sa Cool Pals, kina Kuya James, Karane, yan. Oo, yan. Ang gagaling nilang maggawa ng material. Parang hindi ko siya forte. But kaya, bilib ako sa mga stand-up comedians kasi nga, Agree. ang bibilis sa mga utak nila, Agree, talagang agree. magagaling sila. Pero ako, hindi ko siya forte. So, hindi ko siya kukunin. Sabi ko nga, naalala ko nga nun, noong nakausap ko po si Kuya GB, Labrador ng Cool Pals. Kasi na-meet ko siya. Oo, nung may podcast po ako dati, noong mga 2022. If I remember it correctly, siya yung nagsabi na when you are performing on stage, ang ganda nga nung parang very poetic yung term na kapag napatawa yung mong tao, you killed the audience. Pero kapag di mo siya napatawa, you died on stage. So, ang ganda nung ang ganda ng pagkakagamit ng salita. And meron din kasi na naalala ko to, meron ding mga mahuhusay na kaya ayaw subukan ng ibang bagay kasi daw naging identity na nila yung isang platform. Naging ano mo rin ba yun? Naging issue ba rin sa iyo na parang mas nakilala ko sa radio. Parang halimbawa, si Fu pang radio lang talaga yan. May mga ganun bang, di ba may mga ganun? Ay, hindi. Pag dumarating sa akin yung racket, kapag ino-offer sa akin, kung kaya kong gawin, gagawin ko. Hindi din. wala ako masyadong parang, star ako dito, so dapat Ako dito din. lang. Hindi. For example, live selling. Ako, I never imagined myself na magbebenta ako sa And I heard, mga live I selling heard events. malaki ang earnings ng live selling, especially kapag ang live seller ay nasa entertainment industry na talaga. Tunay ba yun? Ay, yes. Depende rin sa produkto Kasi may na, influence but saka depende. Advantage yun, yes. Pero syempre, depende pa din dun sa paraan ng pagbebenta mo at kung ano yung produkto na binibenta mo. Depende pa din yun. But of course, advantage talaga kung celebrity yung nagbebenta. So ako, nung in-offer sa akin yan, sabi ko, okay, it's a hosting gig. Differential lang niya, may binibenta ka. So sabi ko, ano naman masama dito? So, ginawa ko siya. So, nag-enjoy naman ako, natutuwa naman ako kasi hosting gig pa rin siya. Yun nga lang ang difference, may binibenta ka. So, okay, may bayad naman ako doon at kumikita naman ako kung may bumibili. So, ano masama doon? I see. So, hindi ako, kung ano yung, basta ako. Ang binavalue mo pala, basta racket yan, ako at bahala. kung kaya ko siyang panindigan at kaya ko siyang gawin, gagawin ko siya. May problema ko yan. Kasi may pinanindigan ho talaga ako. Mabalik na naman uli ako. In-archive ko na rin ho ito. Kasi gusto ko nga na panindigan. Nag-try din ho talaga ako na yung pa-sexy. Yung naghubad-hubad din ako. Anak ko, dahil dyan may sorpresa kami sa'yo. Ano? Oo. Hindi. Wala. Lumipad ang aming team at nahalukay namin ang mga videos na yan at eto siya. Roll VTR. Nagpo-post ako dati kasi dati pitit-pitit ako, no. Syempre bata, no. Di sabi ko nga, yun yung mga panahon nagpo-post din ako ng mga naka-short lang, ganyan. So nagko-content ako na parang pa-sexy, ganyan na parang pinapakita ko yung Ko, ang rule ko lang dyan, halimbawa, ayan, tinaray mo. So, at least wala kang regrets sa tinaray mo. If it doesn't work, nasaktan ako eh. Kasi sabi ko, bakit yung ibang creator, ang mga nare-receive nilang comment, thirst trap, o di kaya ang pogi mo ganyan. Ay, yung mga tropa ko, kami sa ang bastos tago-tago mo yan. Hindi nga, kaya nga, nasa iyo yun, kung baga, at least na-try mo, it doesn't work. So, ang tawag ko dyan, next principle. Sabi ko, next na lang, hindi na pwede yan. Sabi ko, naku, kung ari ate yung screenshot, ay ba, kasi sira ng aking reinvented career. Alam mo kung kailan, ito rin na maganda kay Fu eh. Alam niya kung kailan yung seryoso at kailan yung kalokohan. And that's a rare skill O yung kailan yung biruan. Hindi kasi lahat kaya mag-shift from punchline to wisdom. How do you manage that? Punchline to wisdom. Kasi galing mo mag-punchline, tapos mamaya, kahit ngayon, na-experience ko, may punchline, tapos biglang mamaya,
may matutunan yung audience. I think that's the reason why you keep their attention. May tip ba yun? Or talagang focal lang? Hindi ko siya sinasadya. Kasi kung depende sa situation, kung anong tanong sa akin, tapos may gusto akong sabihin, I speak whatever I want to. Do you think ito, mabalik ako sa mga mahuhusay na host, requirement ba na kailangan ng isang host matalino talaga? Of course, it's an advantage. Pero aminin naman natin sa technology natin ngayon, marami na mga host, pero yung pagiging, iba nga ina-acting na yung pasyunga-syunga pero may effect sila. So, depende talaga yan. Ako lagi ko yan sinasabi. For example, sa pagiging radio DJ, sinasabi nila, maraming nagsasabi na be natural para maging successful kang DJ. It's okay if it works. But if it doesn't work, have a character. Something na kaya mong panindigan. For example, ako, pag pinapakinggan nila ako sa radyo, akala talaga nila, sobra akong mang-okray, sira ulo ko, tarantado ko, masama ang ugali ko, ganyan. But I always say para that... makagalit mo yung sabi sa'yo. But I always say that it is just an exaggerated version of me. I see. Kasi yung being natural ko, baka hindi nila magets or what. At saka hindi, nung tinaray ko yon na maging exaggerated ako, yun ang pumatok eh. So lahat, halimbawa, for example, in my shows, in my live selling, kailangan exaggerated ako, but it's an exaggerated version of myself because that's the character that I've built. So kahit halimbawa sa show namin sa Marites University, when I do my blind items, I don't do that on a daily basis. Na makipag-usap ako sa mga kaibigan ko tapos blind item. Siyempre ako, kailangan exaggerated version. Pahinging tubig! No. So, it's always an exaggerated version of myself. So, kaya ibang mga talagang tunay kong kaibigan kong kakilala ko, minsan sabi niya, sira ulo ka, no? Ganon. Alam niyo witness ako dyan. Kasi kanina, nung nag-uusap kaming dalawa, iba rin yung hat na suot-suot niya eh. Very academic talaga. Very academic, very, Taray. if I may tag it, very corporate, di ba? Wow! Kanina, we were talking. Dapat pala ito, akin na itong studio mo. Para kung maging corporate, ako na CEO nito. Charot! Grabe. Kasi nga, ito, mapalayo lang ng konti kasi nabanggit mo na you're invited na mag-host ng mga programs, no? Ng offline show, ng events, no? So, ito, Iamot, may term sa Batangas na tinatawag ng Iamot, nakakainis lang na hanggang ngayon hindi na-appreciate ng mga tao kung gaano kahalaga ang isang host sa programa na kasi hanggang ngayon ang sumbong ng mga host, they're underpaid. So, parang lagi silang list sa Talaga priority. ba? Ang mga host? Oo. Sabi ko, pumapayag sila. Kaya hindi ako pumapayag, mukhang pera ako. So, kailangan maganda ang bayad. Hindi ko tinatanggap pag hindi. Ganun? So talaga you stand on your ground na parang kapag ito yung... Ako kasi madali akong kausap. Kapag kaya ko yung budget, gagawin ko. Okay na naman siya, malapit naman. May iksing oras, ganyan. Kaya ng oras ko, go ako. Pero kung hindi ko kaya, sasabihin ko din. I'll be very honest. Ano lang ako, black or white. Tsaka sayang sa oras, lalo na sa edad nating ito, o sa edad kong ito, ayoko na yung maraming mga diskusyon. So, madali akong kausap. Yes or no. O, kung hindi kaya, wag ipilit. Pag yes, go. At pag sinabi kong yes, paninindigan ko yan. Yes, pupuntahan ko yan, gagawin ko yan. At kahit pumayag ako na mas mababa ang bayad, hindi ko babawasan ang effort ko. Kasi pumayag ako with that price. So, yun lang. You just have to set, malakas yung pakiramdam ko na kaya din talaga mahusay ka to reinvent yourself ay hindi ka bitter kapag may platform changes na parang, uy, wait lang, ito yung area ko, bakit may lumalabang ibang platform? Tapos parang, you stay curious, no? Yes, and tsaka bawat tao sa atin, may posisyon sa mundong ito. It's up to you kung paano mo siya i-utilize. Tama. So, tsaka hindi ako... Position. Ako din, alam mo dati, naging training namin sa radio station na kailangan lagi mong i-monitor yung kalaban. Oo. So, Paano yung... meron kami, every Monday, may meeting kami, tapos, hindi, a-assign ka, i-monitor mo si ganitong DJ, ganitong oras, tapos i-report mo kung anong ginagawa niya. Alam mo, ayaw ko yun. Dahil? Kasi masisira yung diskarte ko alimbawa, okay lang na malaman ko kung anong ginagawa niya, pero para bantayan ko siya kung anong ginagawa niya. Para ke? Grabe babysitting, diba? no? So, ang ginagawa ko, meron akong assistant. Ang pangalan niya, Emily. So, si Emily yung... ginawa ko yan. Kinukuha ko yan sa Devil Wears Prada. Hindi talaga Emily pangalan niya. Pinangalanan ko lang siya Emily. So, si Emily, siya yung nagmo-monitor. Tapos, si Emily, bibigyan niya ako ng report. Para pag nag-meeting kami with the boss, meron akong report. Pero, by heart, hindi ko alam yun. Kasi ako... kaya ko lang gawin kasi requirement ni boss, diba? Pero hindi ko siya gagawin kasi masisira yung diskarte ko. Ayoko rin na attract ko yung energy niya na kung ano yung ginagawa niya, gagawin ko na. Gusto mo lang i-replicate just to compete. Or ma-conscious ako. Tama. Ang galing niya. Tama. Ang galing ng payo niya. Dapat ganun din ako. Ayoko ng ganun. Kasi naniniwala ko, bawat isa sa atin may talent. So dapat, kung ano yung sa tingin mo na kaya mong gawin, gawin mo.
Ngayon, kung hindi siya umeffect, humanap ka ng paraan pero wag mo ibase sa ibang tao. It's you and your talent. Interesting. Gusto kong But i-unpack din yun. it's okay to monitor, to see what's happening. It's okay. Pero para bantayan mo siya or gayahin mo siya, Feeling ko I agree with you. I share with you dun sa thoughts na baka kasi ma-conscious din eh. Baka kasi ma-conscious na di ba Yeah. parang in the first place hindi naman kayo sabay pinanganak nung di ba? Parang hindi kayo magkasama. tsaka may sa sarili day siyang one. audience, kukunin mo pa yung audience, kanya yun. Kaya nga, Diba? So kaya you nga. build your own. Kaya nga. Diba? So ako hindi ko, Kaya well, nga. kung it Sino ba works yung for boss mong yan? Sugurin nga natin. if it works for others, okay. But for me, hindi talaga ako komportable. Kaya natatawa talaga ako. Kaya yung boss ko, alam niya eh. Pag tinawag na niya ako, Mr. Fu, anong report? Anong na-monitor? Ano na na-monitor ni Emily? Kasi alam niya. Nalaman niya na hindi ko talaga siya gagawin. Galing. Oo. Ito nga, sinasabi ko rin isa na Fu is very curious lagi. And you can also be funny without being empty. Di ba? You can be funny, you can also be serious without being empty. Meaning, si Fu, meron siyang type of humor na very, very powerful kasi it also carries truth. And that is very rare ha. Rare yun ha. Yung you can really stay funny, may bigat, no? Pare, parang Oo. steak ka, rare. Oh. Medium rare. rare. Oh. May dugo-dugo. May dugo, no? So wala lang. Kung parang gusto ko lamang siyang i-bring up na feeling ko kaya din talaga mahusay si Fu, no? And again, another one is you know who you are when the camera turns off. Yun yung sinabi mo kanina na parang are you hyper aware who you are? Parang hyper aware ka ba sa sarili mo? I have rule of detachment. Wait lang, ano yun? I detach right after one show. So, halimbawa sa radio show ko, wala akong maaalala na sasabihin mo sa akin, ano yung best episode mo? Wala akong maalala. Kasi right after one show, I detach. Wala ko emotional attachment per show. Even this one, sorry, baka makalimutan ko na to after. Pag uwi ko, but of course, pag pinaalala mo sa akin, I can probably may kwento, oh yeah, I met him, yeah. Pero parang yung mag-emotionally attach ako sa isang show, dinedetach ko talaga I see. kahit sa mga blind, for example, sa Marites Oo. University, may mga blind item. Minsan pag tinanong ako, ano nga yun? Hindi ko na matandaan. Oo. Kasi dinedetach ko talaga yung sarili ko. Yung mga boys na ini-interview ka sa WTFU, minsan sasabihin nila, uy, kasi syempre yung iba ko naman ng guest, hindi naman talaga artista, nagsa-start pa lang. So Oo. syempre newbie. So hindi mo talaga alam minsan yung pangalan. Bago lang kasi sila eh. Oo. Tsaka minsan yung iba, hindi naman talaga celebrity. So pag tinanong, uy, kamusta yung interview mo kay ganito? Sino yun? Ganon. Kasi, pero pag pinaalala niya, yung nagganito, yung nagsabi, yeah, I remember. I see. Pero, dinidetach ko talaga yung yung sarili ko. Yung ba, Kasi ito, lang to, sabi ko nga, exaggerated version of myself. So, this is not my life. This is not, hindi to yung 100% ko. So, detach. tumatawid ba yung detachment mo sa show with the people that you also meet? Yung tipong, gusto ko Yan lang, that's what I keep. Yung mga Mm. nakakatrabaho ko. I see. So, yan, okay lang. Pero of course, mahirap pa rin magkaroon ng emotional attachment, no? Pero, yan mga nakakatrabaho ko, yan ang hindi ko nakakalimutan. I see. So, halimbawa, ito, nakatrabaho ko to. Alam ko yan, ganito. Yan. Pero yung show itself or yung situation dun sa show, I detach. I see. Alam niyo, ang isa rin nito, yung, kaya po ako ay curious talaga na yung pag-usapan yung art of reinvention, no? Kasi, lumabas siya sa feed ko, kaya ako na-curious, kaya natin talaga... Kasama ko yung mga nakabrief. Oh. Yun yung- Sabi Kasi ko, ang- naghahanap ako. Sabi ko, naghahanap ng show. Di ba? May police beat, Oo. radio, ang ganda ng mga, sa Google, di ba Oo. sa Google ganun? Tapos actually, ang nauna, yung mga nakabrief, no? Yan yung Ano ba yung pinakamarami. show na yun? Ba't ba nagbi-brief yung mga yun? Hindi, Sabi ko, sorry, gusto- maling tanong. Oo. Bakit nakikita Bakit gusto yung mo ba walang brief? Pwede ko naman sabihin. Hindi, bakit wala? Direct, pakisabi nga, alisin na yung brief. Charot. Hindi, alam mo, ito nag-start yan. So, this was 10 years ago. Yes, Konti pa lang yung mga nag-YouTube, yung ganun, di ba? Kasi medyo okay pa ang industry, yung showbiz industry. But meron akong director, si Lex Bonife, napanood ko yung niya, parang travelogue. Tapos sabi ko, huy, ang ganda naman ng show mo, ang ganda ng shot. Sabi ko, congratulations, sabi niya. Saan nag-offer siya? Gusto mo gawa tayo. So, ibig sabihin collab. Sabi ko, I go, sabi ko. So, nung isip ka ng idea, isip ka ng concept. Alam mo ba kung ano talaga original concept ng show na gusto ko? Ano? Inspirational. Wow. Gusto ko mga business, mga successful sa business, ganyan. Ayun, from rags to riches, ganyan. Lakas makaano, no? May puhunan, ganyan. Yung mga ilalabas pala sa mga yung mga news channel, no? Yung mga ganun pala. Yun ang gusto ko talaga, promise. So in short, pinipresent ko yan kay Direk, kay Lex. So nasa isang restaurant kami, talaga sobrang hyper ako sa pagkaka-explain. Yung mag-invite tayo ng mga dating mahirap, tapos yumaman, lumaki ang pera, naging milyonaryo, chuchu. Yung mukha niya, ganun siya. Tapos sabi ko, hindi mo type.
Sabi niya, okay naman yan. Sabi niya. Pero pwede mo ba akong pagbigyan sa naiisip ko? Sabi niya, Ayan. anong naiisip mo? Boys. Boys. Sabi niya, boys. Sabi ko, okay, anong gagawin sa mga boys? Yeah. Lalandiin mo yung mga boys. Sabi ko, ay, kaya ko yan. Sabi ko, kaya ko yung i-acting. O sige, interviewin mo siya, naughty yung show. Ay, kaya ko yan. Yan. Sige, acting natin yan. So, pero ganito direct, sabi ko. Pag hindi umeffect yan, pagbigyan mo ako sa may puhunan. Yan ang sabi ko sa kanya. Okay, sabi niya, go. Kakalabahan mo pala si Karen. Oo, nag-invite sila ng dalawang poging lalaki na hindi naman hindi artista. Poging lalaki, ganyan. Dalawang episodes, parang ganito, back to back, in interview, ganyan. Walang hubaran pa to ha, wala pang brief, nakadamit pa sila. Pero yung mga tanong, naughty na. In-upload. Ang daming views. Tapos sabi ni Direk, paano yan? Ang daming views. Hindi ko naman, basta medyo hindi naman, basta parang million siya. Tapos sabi ko, meron pa naman isa. Sige, airin nyo muna yung isa. Ayan. Pag airin ng isa, pantay ang views. Paano yan? Consistent, no? Consistent. Sabi ko, sige Direk, dalawa pa. Sabi ko, pag hindi umeffect yung may puhunan. Umeffect ulit. So wala na. Hanggang ngayon, yun ang ginagawa na. Nag-evolve na yung show. Sabi mo nga, kailangan ng evolution. Dati nakadamit sila, napunta na sila sa pagbibrip. Alam mo na, curious ako ngayon, dahil nga parang kagabi ba, kinuwento ko sa Diego ba yun? Parang chinachat ko, sabi ko, Diego, si Diego lagi nanonood doon. Kasi, alam, si Diego, makikilala nyo na si Diego in the future, no? Hindi, ngayon na, ilabas natin siya. Sabi ko, Diego, ito pala yung talaga mga show. Sabi ko, interesting, very interesting yun ha, very interesting. Sabi ko, okay. Tapos ang gaganda rin mga tanong, maganda rin tanong, parang may challenge may challenge, tama, di ba? Tapos, nang na-curious talaga ako, ay, makakapag-guest kaya ako sa show ni Fu? Ay, alam mo, okay na to. Sabi ko sa inyo, for now, di ba? Okay na muna to. Alam mo, sisikat tong show mo. As in, naku, lalagpasan nito kahit si Alex Gonzaga, Tony Gonzaga, lahat ng mga Gonzaga, kahit si Mami Pinti, lalagpasan ang show mo. Okay na, wag na natin guluhin yung WTF na nanahimik na siya. Sabi ko kasi kay Diego, willing ako magpakita ng brief para lang dumami yung ano. Okay na yun. Tsaka, alam mo, ginagalang ka namin. Okay na yan. Grabe, pero yan nga. Ang isa rin po sa exciting, no? Ang exciting with Fu, ay after meeting so many people, celebrities, public personalities, na-master mo na ba yung kung sino yung genuine and sino lang yung nagpe-perform ng kindness, yung gano'n, yung performative, tinatawag. Oo naman, yes. So, I choose my friends. So, kung ito, makakatrabaho ko siya na kakayanin ko siyang makatrabaho. Ngayon, kung natotoxican na ako, it's either siya ang umalis o ako. Lang naman yun. Pero kung hanggang kaya ko siyang papakisamahan ko siya kasi trabaho yun. I see. Pero yung sa taon na nag-interview ka ng tao, bakit may nasagot bang aso? What do most guests try to hide? Kapag, yung halimbawa, may interview ganyan, ramdam mo may mga usually silang tinatago. Halimbawa, when I say tinatago ay yung tipong ugali man or non-verbal cues or whatever na pero yung energy nila still reveals. May ganun bang eksena? Well, kasi sa showbiz, parang kapag artista, syempre kailangan talaga nila sumagot kung ano sila. Kung ano yung sagot nila, kung ano yung sabihin nila sa akin, hindi ko na sila ino-overanalyze. Kasi, parang okay, kung kasi ano yung sabihin mo, I accept it. Diba? Detach na ako after. Nakuha ko na yung soundbite na gusto ko, go. At para isipin ko siya pag uwi ko, kalabisan. Unless bayaran niya ako ng additional para isipin ko siya at i-analyze ko siya baka pa. Pero pag na-interview ko na, okay na ako, detach na. Trip to si Fu. Hindi ko na. Kasi nga si Fu po, no, sa mga imposible naman din niyo makikilala si Fu, no? Para ata namang Fu po, si Fu, no? Imposible din niyo makikilala to. 'Di ba? Naalala ko may show pa dati sa kina Sir Joey De Leon, nag-appear ka rin doon. Wow, mali. That's my longest TV Oo, show. na mahilig kong mapanood dati yon. Pero ngayon kasi, ang isa rin sa nakilala si Fu, yung kwento niya nga kanina na nag-guest lang siya sa Marites. No? Kung hindi niyo po alam yung Marites University, you can just check it online. No? Masaya rin yun. Grupo sila. No? Tapos ang pinag-uusapan nila ay yung sining ng chismisan. No? Wow, yun pa yung sining. Chismisa, kachipan, nakachismisan. Pero yun, ano ba yung, what do you think people misunderstand about chismis? Meron bang ganun?
You just tend to, parang bash or parang manira ka ng tao. But in fairness naman to Marites, it's not our cup of tea na manira ng celebrity o manira ng tao. We just state the facts or kung ano man yung nakuhang detalye. So, lagi naman open yung Marites dun sa kabilang version. Oo. So, may ganun naman kami. Hindi namin ugali or definitely the group hindi ganon na parang para lang for the views for the na manira. Hindi namin but may ganong misconception na lahat ng mga chismosa I see. siraan. Alam mo, ganun. gusto ko lang pong lumalim ng konti doon bago ko itanong yung sunod kong tanong na sa tingin mo ba kapag inaral natin yung chismis ng isang panahon, malalaman natin yung sitwasyon ng lipunan base sa kung ano ng uri ng chismis ang napapakinggan at lumalabas sa henerasyong yun. May ganun bang connection yun? Well, siguro the chismis in the Philippines, syempre meron naman yung pinanggalingan. Hindi lang ako historian, but I'm sure kaya tayo ganito dahil may pinanggalingan naman noon. Hindi naman siya basta sumulpot lang dyan or bigla na lang siya na-imbento. It's really part of the culture. Actually, gusto ko nga malaman kung sino yung nagpauso na yung blind item na format sa pero Philippines. bata pa lang ako, meron ng ganyan eh. Meron na rin nun? Oo, meron na mga blind item in the past. I see. Akala ko sa TV lang siya na-start. Sa radio ba dati may ganun na rin? Meron na rin, lalo na sa mga AM stations. Meron na rin yan. At lalo na nung nag-FM ako, na DJ, meron na, lalo na kung meron kang showbiz segment. Kasi interesado yung tao na malaman or manghula. Tsaka syempre, alam nyo naman yung mga blind item, di ba? Yung mga detalye talagang matatakot ka rin na pangalanan kasi grabe yung detalye. Yun nga, yung natatakot kang pangalanan. Natatakot ka rin ba na makancel ka? Kasi ngayon, ang cancel culture Hindi. sobrang taas eh. Seryoso. Honestly, I really don't care. Ito lagi ko sinasabi, I really don't care about bashers. Because hindi ko sila kilala. So kahit i-bash nyo ako na i-bash, siguro ako may pinatulan lang ako isa, dalawa. Dahil may time ako na natatraffic ako. Patulan ko kaya itong isa. Pero dadamay ko lahat ng kamag-anakan niya. Ganon. Nauna ka, di ba? Ay, naku, damay ko yung anak mo, yung nanay mo, ganon. So, tumitigil sila, binablock nila ako. Grabe, Pero hindi grabe. ito, about bashing, I really don't care about people bashing or saying negative comments because I don't know them. Masasaktan ako kapag kakilala ko. Halimbawa, nakatrabaho ko, nakasalubong ko, tapos nalaman ko sinisiraan ako. Ayan, kakausapin ko. Alam mo, so far, no, dahil ang dami nangyayari sa buhay ni Fupo eh. Ang dami na nangyari. Na parang ganon, parang parang ang dami nangyayari na parang kaya din gusto ko namang malaman na sa dami nangyayari outside at saka yung internal na puso. Kapag walang camera, no, walang audience, walang punchline. Ito medyo may pagka yung how do you see yourself? Sino ka? Parang ganung mga tanong. May mga pag ganun ka ba? Ang ganda-ganda ko. Hindi ako, klaro ako kasi pag wala ako sa trabaho, I have my quiet time. That's why, yung nabanggit, I do my abstract art because that's the only time I'm quiet. Yan ang trabaho. In a way, parang trabaho siya kasi binibenta ko yung artwork. Pero, una, hindi ako pressure dyan kasi kung kailan ko lang gusto gumawa. Kung kailan ka ma-inspire. At pangalawa, tahimik ako habang ginagawa ko yun. Wala akong kinukuda, hindi ako nagba-blind item, hindi ko kailangan ng mataas na energy kasi nagpipaint ako eh. So, I always say that my artwork is my soul. I see. In terms of soul, usaping soul, may nakalagay kasi sa IG mo yung Kabala. Ano ba yung Kabala? Student of Kabala. Okay. Kabbalah or Kabbalah is a spiritual wisdom. So, hindi naman siya religion. So, it talks about how to deal with life, basically. So, I discovered that mga 10 years ago. I'm a student. Parang forever student Parang in naman one ako. description, ano yung tinuturo nung way of life ba yun? Yeah, it's a way of life. So, yung how to deal with the challenges of life and it believes in the light of the creator. So, Ano yun, may community ba yun? Parang yes, there's paano a community. It's an Oo. may international. Tapos meron din sa Philippines. So, there's a center. Tapos ano yun, parang merong manual or something. Paano yung proseso? well, how do you hindi- keep it? Hindi naman. Okay, meron siya, syempre may mga tradition siya, may mga pero hindi naman siya required to do. It's up to you, your soul, if you wanna do it. So, yun na nagustuhan ko. Tsaka hindi siya discriminating. So, example, ang Kabbalah, naniniwala sila sa evil speech. So, for Evil speech. So, ibig sabihin, yung mga chismis, yung mga ganyan, or yung mga naninira ng ibang tao, etc. So, sabi ko dun sa teacher ko, so what does it make me? Am I a bad person? Sabi ko kasi, I-craft mo nga yung chismis. lagi ako nag-cheat. Dati sa radio show ko, every morning nag-blind item ako. Tapos yung mga lalaki, bin-interview ko, Oo.
ang sagot lang niya parang, kasi Madonna is a Kabbalah student. Madonna, the Madonna, celebrity. so, Oo, the Madonna. oh. The Madonna. So parang sabi niya, bongga nga, after Mr. Fu, Madonna kagad ang reference. Tapos sabi ko, si Madonna daw, some people, pag pinanood mo siya, isipin mo, very sexual, bastos, Pero pag nakilala mo siya, yung personal, yung core niya, she knows her core. That is what's important. You know your core. Kaya nga ako, sabi ko, that's why, detached talaga ako after one job, after one racket. I really detach myself. I see. Ay, ito curious din ako malaman na, ito tinatanong ko kasi to sa mga nauna kong contents kasi mahilig akong mag-street interview Isa rin sa mga content ko yan. At yung isa sa mga very, nagiging emotional yung tao, ay kapag tinatanong ko na kung may mensahe ka sa 25-year-old self mo, 'di ba? Ano yung message mo sa kanya? Alam mo, nanonood si Fu, 25 years old. Ano ang message mo sa kanya? Bye. Kasi kahit ang messaging ko siya, hindi na naman siya babalik pa. Okay, good job. Yun. Kasi ako wala akong regret Pag lahat ng ginawa ko, ginusto ko yun So, may misstep, halimbawa. I just learn from that. But I don't go back. Kasi there's no use of going back. You just learn from the lesson if ever you had a misstep. So, ako, forward. And may mga bagay na hindi umeffect. Next lang yan. Hindi umepekto, then next. I see. Ito yung isang segment na to, ito naman uso na rin sa ibang Ito yung tinatawag namin na, rapid questions lang naman. Isang tanong, isang sagot lang, no? Kung ano lang maisip mo, no? So, one word to describe showbiz, Philippine showbiz. Fun. Ang saya. Most unforgettable guest, kung meron. Naku, ayan na. Alam mo, kaya dapat naglilista talaga ako Pero alam mo, ginawa ko yan dati nung radio DJ ako. Lagi tinatanong sa akin yan. Tapos sabi ko, kailangan maglista na ako para kasi nga nagde-detach ako. Pero meron ako na interview during the pandemic na national artist for film, si Kidlat Tahimik. The national artist yes, for film, yeah. So na-interview ko siya via Zoom. Meron siyang sinabi, bawat isa sa atin ay may duwende. Pakinggan natin ang ating duwende sa ating sarili. Parang anong inner self natin. So kasi pag nakita mo si Kidlat Tahimik, sorry, baka sabihin parang weird o parang masyadong malalim. May pagkamalalim siya, pero pag kinausap mo siya, parang masastan talaga. Zoom pa. So, siguro siya yung unforgettable na interview ko. I see. Kung papipiling ka, radio, TV, YouTube, or live selling, alin yung mas comfortable ka? YouTube lang. Naku, ang dami. Sabi, edi si Fung nga, lahat na. Di ba pwedeng lahat? Lahat yun may bayad. YouTube na may bayad. Lahat may bayad. Pero yung radio, baka graduate na ako dyan. Graduate ka na. Yung TV, pwede pa naman. Yung YouTube, meron ako. Live selling. So, lang muna yung radio. One thing that younger hosts should learn from Fu. Ako lang, kailangan talaga, alam mo lang kung sino yung audience mo. Para makarelate ka. And it will follow. Di ko pa alam kung sino nga audience ko. Hindi, kailangan mo lang, bawa sa live event. Halimbawa, yung mahilig ka magtanong, okay ba kayo dyan? Tapos wala naman sumagot. Nakakahiya. So ako pinapakiramdaman ko mo, halimbawa mga doktor, di ba? Halimbawa mag-host ka sa mga doktor, sa mga abogado, tapos lalabas ka sabi mo, okay ba kayo dyan? Baka burahin ka pa, di ba? Pero kung masa yung pupuntahan mo, barangay. Na-experience ko yan. Specific yun, kailangan you know your audience. Kasi meron kang pinag-hostan na mga seniors. Seniors lahat yon. Correct. Unang pasado ko pa lang, ang tanong ko agad, ibababa niyo ang aircon at ang mga nasa unahan ay nag-iihina. Tawa sila ng tawa. So kaya dapat alam mo kung sino yung audience mo. I see. Biggest red flag in interview sa isang guest. Siyempre yung bastos. Yung tinatanong mo talaga ba? Hindi, talaga ba? Hindi, bastos, walang respeto. Yung tinatanong mo ng maayo. Pero yung magbastusan kami. Gusto ko yung manggaling kay bastos. Pero kung magbastusan kami, okay lang. Yung kanyang most performing content. Pero okay lang kung magbastusan kami. Pero yung walang respeto, ibig sabihin yung parang tinatanong mo ng maayos tapos hindi sumasagot. Yung tsaka parang walang gana. Yung parang, bakit nandito? Diba? Parang, Ay, may ganun ka na bang guest na parang isang tanong isang sagot lang? Yung tipong hindi marunong makiconnect. Pero yun ang challenge sa host. Yan yung sinasabi ko minsan, naging topic namin sa Marites, yan yung parang, basta merong isang celebrity, tinatanong niya, tapos sumagot ng maayos yung celebrity. Pero parang, too good Parang too good yung sagot. Pero as a host, kung gusto mong maganda yung soundbite,
Di ba? Medyo Kailangan mo babaliin babaliin mo. mo. Tsaka medyo lulukohin mo, lalo na kung magkaibigan kayo. Lalo na Agree. kung magkakilala Tama, kayo. So tama. parang, okay, ay, ang ganda na sagot. Pero Oo. hindi, aminin mo. Dati, di ba? Nag-ano ka? Di ba ganon ka? Oo. Pero style yun as host. Tama. Tsaka, papakiramdaman mo rin. Kung hindi naman kayo close at gaganong-ganunin mo, baka nga mairita. Pero kung close mo naman siya or meron kayong I pinanggalingan, see, tama. magkatrabaho kayo before, or you have common friends, nasa sa host pa din yun kung paano mo pakikisamahan ng isang kasama mong Tama, ini-interview. tama. Oo. Pero mag-jump lang tayo sa live selling. Ano yung one thing na ayaw mong ibenta sa isang sa live selling? Meron ka bang ganun? Huwag lang yung masyadong mura. Kasi alam ba kung 10 piso? Huwag lang masyadong mura yung commission. Kasi dati parang meron doon pinagbibenta 10 piso. Sabi ko 10 piso, lumuwa na yung tonsils ko dito, 10 piso. Pag bumili ng 10, 100 lang. Ako na lang kaya bumili. Di ba? So parang gusto ko naman, medyo may premium naman yung binibenta ko para Oo. medyo malaki naman yung commission ko, di ba? Oh. Wait lang, kasi parang lahat nilalabanan mo. Meron ka bang kinatatakot? What still scares you? Scares me. Oo. Oo. Ito, may sasabihin ako pero wag na. So, doon po sa kanyang program na WTFU, yun yung kanyang ano niya. What still makes you excited ito? Work. New work, ganyan. Or mga... Ano sa akin yan? Kasi excited ka kapag may bagong may ano. bago kasi unang-una it's a blessing. It's a blessing. So natutuwa ako sa bawat blessing and of course probably because of age. Ano na ako eh. Hindi ka naman ganun katandaan Hindi, pero ano na ako, yung mga simple victories, yung mga maliit na blessing. Gaya ng maka 8 hours of sleep. Oo, ganun ba? pinagpapasalamat ko na yan. Ano ako dyan, meron ako, I even have thank you notes on some parts of my house. So I have the sticker na makikita mo yung mga thank you. Para halimbawa nairita ako, ba't naman kausap naman si Diego? Walang kwenta kausap. Tapos pagtingin ko ganon, may thank you. Yeah. Okay. Sige, thank you. Na kahit papaano ay Grabe talaga yan si ganon. Diego eh. Grabe yan si Diego So, talaga. halimbawa ganon. So, grateful ako sa mga small victories, sa mga blessings. Sa akin, lahat ng blessing ay bongga. Oo. Yan. Ito, complete the sentence. Mr. Fu is... Mr. Fu. Parang Alan Dizon Wow! is Alan Dizon. Wow. Hindi, ano ba? Mr. Fu is funny? Parang ganon. Meganon! Or Mr. Fu is Meganon. Yun na lang. Para kumita pa ako ulit sa Meganon. Go. Hindi mo siya, ano mo, feeling ko dapat inano yung parang yung ino-own. Pwede bang i-own Yes, yun? I own it. Oo, yun. Totoo yan. Di ba dapat may Nakapatent lisensya? siya. Yan, patented dapat, di ba? So, yun nga. And maybe, again, just to close, no? And maybe that's the thing about reinvention, no? Sa pamamagitan ni Fu. It's not just about changing careers, platforms, or changing audiences. It's really about having the courage to remain alive, curious, and honest in every season of your life. The real art is not just making people laugh. The real art is knowing yourself, gaya na sinabi nga ni Fu kanina, enough to keep evolving. This has been Z. Always do good, be good, and stay grateful because in a world obsessed with being seen, sana wag po nating kalimutan the deeper work of becoming real. Hanggang sa muli, love you. Maraming salamat po. Oy, Mr. thank you Fu. very much. Salamat sa iyo. Congratulations naman. Dahil dyan close na tayo. Ganon. Thank you. Oy, wait lang, meron akong meron akong paregalo, syempre. Wow. O, di ba? Gusto kong i-normalize na dapat That is nagbibigay. just so ng- gay. Yes! Galing ba yan kay Zam? Umiilaw-ilaw pa. Hindi. Oy, thank you naman. Nahingi ng sorry si Diego. Si Diego may bigay niyan. Si Diego? Oo. Ako talaga. Oo. Si Diego pa nagbalot ng mga tsokolate dyan. I-check ko kasi nanap ko yung cash. Wait lang. Ano to? Tuted, invite mo naman ng yung sa socials mo. Oh yes, okay. Syempre WTFU sa YouTube and Spotify. Ang Marites University sa YouTube. Ang live niyan ay 9 p.m. Monday and Thursday. Okay. Tapos of course may live selling events. Ayan. Tapos alam niyo na yung IG ko, MRFU_my ganon. Lahat naman ng social Socials media mo. accounts ko yon. Ayun, sige po. Thank you po. Thank you. Thank you. Salamat.